Bago ang lahat, may Game 7 pala kagabi. Gumalaw na di umano ang drop board papasok ng June 24 NBA draft. Sa first round, ang Dallas may chance na madulas sa kanila yung dalawang top point guard sa drop board. Either si Kingston Fleming or kaya si Braden Burris. Ang gusto talaga makuha ng Dallas pa rin hanggang ngayon si Darius Akop mula naman ng Arkansas na pwedeng pumatak ng Clippers or Brooklyn na meron pa ring option ng Dallas na makipag-trade para tumaas sila sa draft board at either Clippers or kaya Brooklyn ang pwede nilang pamilian. Ang Clippers ang willing na i-trade yung kanilang number 5 para magpababa sa draft board at makakuha pa ng draft asset. Pero mostly based sa report, ang pwedeng ma-pick up kasi ng Clippers ay si Keaton Wagler, ang player na unang disipulo ni SGA. Sa bagay, sa Clippers din galing si SGA. Si Keaton Wagler kasi parehas di umano ng style, parehas ng tempo, parehas ng build, parehas ng footwork. Slim guard na bagay na kasama ni Darius Garland, pero nabasa ko lang kasi talaga sa scouting report kaya tinawag siyang next SGA dahil may pagka free throw merchant din nung college. Yun ang in-emphasize ng mga scout. Meron siyang average na 18 points, 5 rebounds, 4 assists, 1 steal, 44 and 39% na meron pang almost 5 out of 6 sa free throw area. Mataas yun sa college level. Based naman kay Wagler, dinismiss niya ang pagko-compare sa kanya kay SGA. Mas kinukumpare niya yung sarili niya kay Haliburton na playmaker at shooter. Pero si Haliburton dati, big point guard talaga sa draft board. Bumaba lang yung ranking niya dahil sa shooting form. Awkward kasi sa NBA standard. Ang weakness naman di umano ni Wagler yung kanyang pagiging athletic kasi hindi siya pala dunk. Pero sinagot niya agad yun na yung dunk at yung jump shot parehas lang 2 points. Ang kaagaw kasi ni Wagler sa Clippers or sa Brooklyn ay si Mikel Brown na biglang umangat ang ranking. Siya dapat yung papatak ng Milwaukee Bucks. Kaya iniintay na lang kung sinong team ang mag-trade ng kanilang draft picks or makikipagpalit ng ranking. Either 2 days before yung draft or mismong sa draft day kung sino ang mapipili sa top 3. Ang Golden State naman mukhang naalimpungatan pansamantala si Don Levy dahil dati ang nakalagay sa mock draft nila point guard na naman. Parang yung mga scout naglalagay na lang ng player sa mock draft para sa Warriors dahil puro point guard naman yung kinukuha nila. Based ngayon sa mock draft, dalawa ang pinamimilian sa Golden State. Si Aday Mara na 7'4 center na galing Michigan na medyo middle age kung NBA standard, 21 years old pa lang. Ma-address niya di umano ang long time problem na frontcourt issue ng Warriors. Meron pa naman silang Porzingis pero kung i-retain nila, based sa report, balak pa rin ibalik ng Warriors si Kristaps at si Al Horford. Ang tanong lang doon kung papayag si Kristaps sa mas mababang kontrata. At kung i-accept naman ni Horford yung player option. Sa ngayon kasi may balak di umano si Draymond na i-accept yung kanyang player option. Si Quintin Post naman restricted free agent. Hindi rin alam kung ibabalik siya ng Warriors. Pero kung makukuha naman siya sa minimum range, pwede pa rin. In terms naman sa Warriors ngayon, magkakaroon kasi sila ng 4 na player na 6'10 pataas. Si Horford, Post, Kristaps, tapos ang gagawin nilang sentro si Draymond Green pa rin, walang Joe. Dahil bukod kay Aday Mara, ang isa pang player na posibleng kunin ay si Dominican Lebron kung hindi nila makuha yung original Lebron. Based sa mga insider, silang dalawa ni Mara ang pinamimilian na kunin. 6'9 power forward si Dominican Lebron na galing Puerto Rico at Dominican American. 6 na taon siya sa college kaya batak na batak. Naging part din siya ng champion team na Michigan, kung saan ka-teammate niya si Mara. Ang problema kasi sa kanya, sa NBA standard, 24 years old na siya by September. Matanda na yon. Kung PBA, batang-bata pa yan. Ang ideal age kasi sa NBA ngayon, at least 18 until 20 years old kapag nasa NBA draft. Siya kasi rin yung babagay sa number position kasama si Kristaps kung babalik or si Horford. Tinawag nilang NBA ready na itong si Dominican Lebron. 24 years old na kasi yan. Kung hindi pa NBA ready yan, ewan ko na. Ang problema kasi sa kanya kung magta-translate agad ang laro niya sa NBA. Dahil kung 19 to 21 years old, pwede pa, may ample time, madidevelop. Pero kung 24 years old, limited time na agad siya.
Buti yung katulad ni Jaques or kaya ni Austin Reeves na biglang nag-click na lang sa team nila. At isa pa, yung Warriors di umano ang may pinakamahirap na system. Kaya kung pagbabasihan, yung team at yung age, mas babagay si Mara. Kung si Pat Riley naman merong inaasam-asam na Giannis, si Rob Pelinka merong Walker Kessler. Si Luka habang nasa pang telenovela pa yung buhok niya at nasa Madrid, Spain, sinabi niya doon sa isang interview, kailangan niyang kasama shooter at isang big man na kaya sa pick and roll. Pero in fairness, yung bagong hairstyle ni Luka ngayon, lalo siyang pumogi at humat pa. So meron naman silang shooter kung ibabalik si Kennard. Base pa kay Luka, lagi kasi siyang nado-double team kaya kailangan niya ng isang 3-point shooter katulad ni Kennard. Yung sentro naman, kailangan niya para shot blocker. Kaya labas na doon si Ayton. Inopera ng 140 million si Kessler ng Jazz na hindi pa tinatanggap ng kampo ni Kessler. Kaya naman pwede mag-offer agad ang Jazz dahil player nila si Kessler at nasa kanila ang rights. Yung ibang team hindi pa pwede mag-offer hanggat di nag-o-open ang free agency. Na dahil naman hindi pa tinatanggap ng kampo ni Kessler ang offer ng Jazz, ang Lakers naman pwede makapag-offer ng 112 million sa loob ng 4 na taon. Walang dyo rin tong Lakers eh. Mula nang dumating tong si Redick, natuto na rin akong tumingin ngayon ng pogi eh. Walang dyo. At kung tataasan nila, nasa 120, at least $30 million per year yon ang pwede nilang ibigay. Kaso maaapektuhan naman agad ang salary cap ng Lakers nun. Dahil ang Jazz pwedeng lumagpas sa salary cap yung pwede nilang i-offer kay Kessler dahil nasa kanila ang rights. Yung Lakers hindi. Kaya naman kasing tapatan or lakihan ng Lakers yung contract na ibibigay nila kay Kessler. Kaso nga lang nakabanta yung kontrata ni Reeves na max contract din at andun pa na nakikipag-discuss si LeBron. Yung dalawang player na to pwedeng lumagpas sa salary cap. Kaso nga lang merong part ng kanilang main core ang pwedeng mawala dahil lalagpas sila sa tax apron. Malaki din kasi yung 28 to 30 million na contract. Isa pa, may kaagaw ang Lakers doon. At kung ibibigay ng Jazz sa Lakers via sign and trade, ang dalawang team pa kasing nakaabang kay Kessler, Bulls kasama yung Pacers. Na parang no sense din yung report na yun dahil kukuha ang Bulls ng sentro sa kanilang draft, ang Pacers naman meron subak. Parang naging NBA 2K ang NBA ngayon. Isa pa doon, based sa mga insider, hindi willing ang Jazz na magbigay din ng malaking contract extension kay Keyonte George. Dahil ang mangyayari nun, magkakaroon ng malaking kontrata si Kessler, Keyonte George, Lauri Markkanen at itong si Jaren Jackson Jr. ay nasa rebuilding process pa sila. Si Giannis naman mukhang mahihirapang mapunta sa Miami Heat at mukhang aabot pa until free agency bago magkaroon ng desisyon ang Milwaukee Bucks. Dahil so far, wala pang makitang team ang sasama sa kanila sa trade para hindi makuha or mailagay nila sa ibang team si Tyler Hero. Siya kasi yung kasama sa package. At ngayon, dumidikit pa di umano ang Boston sa Miami. Ang Celtics kasi pwede nilang ibigay si Jaylen Brown tapos sasama pa ang team gaya ng Blazers at Orlando Magic kung Celtics ang makikipag-trade sa Bucks. Na ang Bucks pwede pa makakuha ng draft picks kung makakasama ang Orlando at Portland. Sa Miami kasi wala pa sa ngayong gustong sumama sa trade sa kanila at wala ding gustong kumuha kay Hero so far.